Si Kristo muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa panahon pa rin na muling pagkabuhay, kalimang linggo. At bahagi ng aming paanyaya ngayon, pagpapasalamat sa biyaya na inyong ika-53 taon ng pagkatatag bilang isang institusyon. So magpasalamat tayo at tama-tama kayo ay nagpapasalamat. Sinisimulan ninyo ang pagdiriwang na ito sa pamagitan ng banal na pagdiriwang ng misa. Kaya tama-tama yung sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, manatili kayo sa akin. At anong pahayag ng buhay kapal? Yung mga nanatili sa Kanya ay magkakaroon ng bunga. At hindi lang tutubusin bunga, masaganang bunga. Kasi ang dulot ng ating pananampalataya, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Bahagi mo, hindi lang mo mahirap ang magsimula. Mahirap din ang mag-maintain. Kaya bahagi mo, ito ay ika-53 ng taon at patuloy na tumutugon at umaharap sa maraming hamon ng panahon. Alam niyo, nabanggit ito sa unang pagbasa na si Pablo ay naroon sa Antioquia. So mula Juda, papuntang Antioquia. Saan ba yung Juda? Of course, sa Israel. Kung tawagin namin ngayon ay West Asia. O kung tawagin namin ngayon ay bahagi ng kasi malapit yan sa mga tawagin namin ay sa mga Middle East. So Arab countries. Saan pa ito? Saan nagpunta? Sa tinatawag natin mula Yunak nagpunta ng Antioquia. Saan yung Antioquia? Present day Turkey. So, kung kayo po yung nagsisipa, pag-araw ng linggo, yung mga pagbasa namin ngayon ay tumutukoy yung unang pagbasa tinatawag natin First Missionary Journey of St. Paul. So, ang kanyang pinuntahan ay bahagi ng Turkey. Saan yung Turkey? Ay di Europe na po, yung Turkey. So, pagkakataon ay kumapansin natin, isa sa mga naunang pahayagan ng mabuting balita. Bagamat yung ating pong unang pagbasa tumutukoy sa usapin ng circumcision, pagtutuli. Kasi yung mga Hudyo ay ang sabi nila ay yung mga sumaling sa pananampalataya na galing sa pananampalataya ng Diyos. Anong sabi nila? Kinakailangan para kang maging Kristiyano, kinakailangan kang tumigil. Sabi ni San Pablo, hindi na. Ang kinakailangan lamang yun ay pagtanggap mo kay Jesus. Yun ang sabi ni San Pablo. Kaya sila ay bumalik mula Antioquia, bumalik sila ng Jerusalem para pag-usapan ng mga alagad. At kung tawagin natin yun rin, the Council of Jerusalem. At isa yun sa kanilang pinag-usapan. Pero mahal nyo, babalik ko tayo sa Antioquia, sa Turkey. Na ito yung unang mga
settlement ng pananampalataya. Pero alam natin, kasi ngayon, sa Turkey, ay kakaunti lang ang mga Katoliko. Bakit? Kasi alam naman natin na yung Turkey ay naging sentro ng Ottoman Empire. Mula 7th century hanggang 15th century. So, na-wipe out. Kaya po yung mga unang simbahan natin doon, sabi nga ho ng mga tour o mga nag-pilgrimage, kaya rin, ay ruins na lang ito. Pero at least may mga mananampalataya na muli tayo ngayon, ano? Pero sila ay na-wipe out. Pero yung sabihin, yung pananatili, kasi ng hamon ng Pope Kapatid, tayo ay dapat na nanatili sa puno na walang iba kundi si Jesus. Kapag hindi tayo manatili sa puno, mamamatay tayo. Mawawala tayo. Hindi tayo mamumunga ng sagana. Kaya mahagi yun na makita natin na una, yung ating pananampalataya, isang pananampalataya, na nagdanais na tayo ay mamunga ng sagana. Ang kinakailangan natin na i-maintain natin yung ating mga simulain, na maging loyal tayo sa mga pamantayan na ating itinuturing ng mga tama. Kaya bahagi yun, no? Alam nyo, sabi mo ba, no? Kung pagnilayan lang natin yung ating pananampalataya, ay makita natin nais lang Panginoon na tayo ay higit. No? Kasi pag pinag-usapan natin ay kaligtasan, hindi naman kaligtasan ng pamantayan ng daigdig nito. No? Ngunit yung pamantayan ninangalin ng kaligtasan na nais na ipagkaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Pero naman, makita natin na tayo ay hinuhubog na hindi lamang para makinabang sa buhay na walang hanggan nito. Naisin ng Diyos natin, maging kabahagi tayo na paghuhubog ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po ay yung ating mga natutunan sa eskwelahan na ito ay tunay na maging gabay natin na tayo ay tunay na lumago at mamunga ng sagana isang ayon sa ating pananampalataya. Magabayan nawa tayo na higit natin pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. At kung gusto, napakayaman ng ating pananampalataya na naglalahis na hubugin tayo. Isa po ito, siguro, maging bahagi ng ating pagkikilan. Kasi meron tayo ng bagong Papa, si Papa Leo the 14th. Nung tinanong siya, bakit kinuha niya yung pangalan Leo? Sabi niya kasi, gawa na kinuha niya ito kasi yung nais niyang bigyan yung hamon na pinapahayag sa kasalukuyang panahon tungkol sa usapin ng justice in peace, lalo-lalo na sa mga laborer, sa mga manggagawa. Kasi kinuha yung pangalang Leo, kasi yung Leo na 13,
ay siya po yung sumulat ng unang dokumento on social justice, Rero Navarro, 1891. Ano ibig sabihin ng encyclical na Rero Navarro? Ay ito po ay tumutukoy sa on the state of the working class, ang estado ng mga manggagawa. Kasi ito po kasi 1891, ano yung hamon na nakita rito? Yung Industrial Revolution. Ano? So, nagsimula na magkaroon ng mga pabrika. Ngayon, anong hamon ngayon? Ang hamon ngayon ay AI. Hindi artificial insemination, kundi artificial intelligence. Bahagi yun. Alam nyo ngayon, paggabi, sinubukan ko, kasi may nagsulat sa akin ng email. Sabi doon sa email, nakalagay doon sa email, doon sa ilalim, may nakalagay doon. Gusto mo bang sagutin ito through the help of AI? Yun ang nakalagay. Sinubukan ko. Sabi ko, sige, subukan ko na sagutin yung email through AI. Nakalagay doon yung mga basic na kailangan sagutin doon sa email mismo. Alam na AI. Ang nakalagay kasi doon, anong oras ba ako pwede kontakin? At bahagi yun ng pagkilos na ano yung pwede namin gawin. Nilagay ko lang yung oras at saka kung ano yung pwede paggawin. Siya nang gumawa ng sulat. No? Mula sa heading, mayroong kompleto yung lahat na nakita natin. No? Ang nilagay ko lang ay oras at kung ano yung aking hinihingi na requirements. Kayang gawin ng AI. Kaya yung panibagong pananaw na yun na nakita natin yan, ano kaya yung mga trabaho na mawawala kapag nagkaroon na ng AI? Well, of course, mayroon din namang trabaho na may dadagdag gawa ng AI. At alam natin, katulad ng Industrial Revolution, maraming mga question dyan na lumalabas na hanggang ngayon ay naging bahagi. At sabi ko, sinagot yun ng dokumento na Rero Navarro. Pero ngayon, hindi yung bahagi yun. Kaya kailangan natin, ano yung bahagi ng ating pagkilos na makita natin na ipinamahayag ng ating pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kung sa unang pagbasa nakita natin yung mga Katoliko ay tinatanong, kinakailangan bang tulian para ikaw ay manampalataya kay Jesus? Ngayong panahon na ito, may mga katanungan din. At sana ho, ay hayaan natin na gabayan tayo ng ating pananampalataya na higit na matugunan yan at ang higit sa lahat na tayo ay inaaniyahan natin na nawa yung ating pananampalataya tumulong sa atin. Hindi lamang sa larangan ng panalangin, ngunit ganon din sa larangan ng pag-uubog na makita natin na nais ng Diyos na tayo ay lumigaya. Kaya anong kailangan? Nakakapit tayo kay Jesus. Sa puno ng ibos, sa puno, hindi sa puno ng ibos, kundi sa puno ng ubas, ang sagayon ngayon mamuna tayo ng sagana. Kaya
Isama din natin sa ating panalangin ang mga pinagsimulan, yung mga tao na sa likod ng eskwelahan na ito. 53 years ago. And on the duration ng 53 taon na ito, na naging bahagi sa kasaysayan ng paaralan na ito. Kasama na rin dyan yung mga kasalukuyang mga namumuno at kumikilos upang makapagbigay na makita ko natin na maging maayos at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa edukasyon na nais natin makamit. At hindi natin, hindi natin sa parang publika pa. Kaya sabi ko nga magpapasalamat ako na hindi nakakalimutan hindi ng panalangin at pagkabal sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal ng misa. Sana rin po, every Sunday, hingin namin ang publika pa yung lakas sapagkat gusto ng Diyos. Ginamot natin kalimutan, gusto ng Diyos natin na tayo ay mamunga ng sagana.